Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 25, 2026, Monday. Patuloy na lumalakas ang low pressure sa silangan at sa susunod na mga oras o araw ay madedevelop na ito bilang isang bagyo. Alamin natin ang pagbabago sa direksyon ng sistemang ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang pangunahing dahilan ng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay ang trough ng low pressure area, habang sa Bicol Region at Quezon ay easterlies pa din ang nagdadala ng moisture, at sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay localized thunderstorm ang mas nangingibabaw. Ibig sabihin, iba-iba ang karakter ng ulan per rehiyon. May mga lugar na mas makapal at mas madalas ang buhos dahil may buntot ng bagyo. May mga lugar na paisa-isa ang tama ng ulan dahil sa easterlies, at may mga lugar na biglaan at nakadepende sa init at local build-up ng ulan dahil sa localized thunderstorm. Sa Mindanao at Palawan, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rain sa thunderstorm dahil sa trough ng low pressure area. Kapag trough ang driver, kapansin-pansin ang makakapal na ulap at mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na buhos sa loob ng maghapon. May mga oras na hihina o titila, tapos babalik ulit ang pag-ulan, at may mga pagkakataon na may kasamang kulog at kidlat. Dahil ang pag-ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide sa mga lugar na mababa at madaling bahain, at sa mga bahaging may matatarik na dalisdis na madaling lumambot ang lupa kapag paulit-ulit na nababasa. Sa Mindanao, mas ramdam ang epekto ng trough kapag ang ulap-ulan ay tumapat sa iisang area at doon naglalabas ng mas malakas na buhos sa maikling oras. Sa Palawan, kahit iba ang orientation ng isla, pwedeng tumama ang mga thunderstorm cells kapag ang moisture ay kumalat at nagkaroon ng sapat na trigger para magbuo ng ulap. Kaya may mga oras na bigla ang uulan sa ilang bahagi habang mas mahina sa iba. Para naman sa Bicol Region at Quezon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, at ang sanhi nito ay easterlies. Sa ganitong setup, ang ulan ay mas patchy o paisa-isa ang tama, hindi sabay-sabay sa lahat ng bayan at lungsod. Pwedeng mainit at maliwanag sa isang area, tapos sa katabing area ay bigla ang kakapalang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Kapag tumama ang severe thunderstorm, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may dalisdis. Sa Bicol, mas madaling magtipon ng ulap kapag nagsabay ang init at ang dalang moisture ng easterlies, kaya may mga pagkakataon na ang isolated rain showers ay biglang lumalakas kapag naging thunderstorm burst. Sa Quezon, ganun din ang pattern, may mga oras na kalmado tapos biglang magbabago ang ulap at uulan, lalo na sa hapon kung kailan mas aktibo ang convection. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan din ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm, pero ang pangunahing dahilan ay localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm ay mas nakadepende sa local heat at moisture, kaya minsan ang ulan ay biglaan at tila pumipili kung saan tatama. Pwedeng sa isang bahagi ng lungsod ay umulan ng malakas sa loob ng ilang minuto, tapos sa kabilang bahagi ay halos wala. Sa mga probinsya sa Luzon at Visayas na hindi direktang sakop ng trough, ganito rin ang karakter. May mga lugar na mababasa, may mga lugar na hindi, at pwedeng mag-iba ang sitwasyon sa loob lang ng maikling oras kapag may nabuo na thunderstorm cell sa mismong paligid. Kapag severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa at mga rutang madaling bahain, pati na rin sa mga bahaging may matatarik na lupa sa ilang lalawigan. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Visayas, Mindanao at Palawan, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest, at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ganitong range, mas manageable ang dagat sa maraming baybayin, pero mas mararamdaman ang pag-alon sa mga seaboards na bukas sa ihip at sa mga oras na may ulap-ulan sa bandang dagat. Para sa Northern Luzon, light to moderate ang hangin na mula southeast to south, at ang coastal waters ay slight to moderate din, 0.6 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, banayad hanggang katamtaman ng ihip at may alon na kayang maging kapansin-pansin sa ilang baybayin, lalo na sa mga rutang exposed sa open sea. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to northeast, at ang coastal waters ay slight to moderate, 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas mababa ang upper range kumpara sa ibang rehiyon, kaya mas kalmado ang baseline ng dagat sa maraming bahagi. Pero pwedeng mag-iba ang pakiramdam depende sa exposure ng baybayin at sa presensya ng thunderstorm activity na malapit sa karagatan.
Silipin naman natin ang init at halumigmig sa nakalipas na 24-hour period ending 8 o'clock PM yesterday. Ang minimum temperature ay 26.6 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM at ang maximum temperature ay 35.9 degrees Celsius na naitala bandang 3 o'clock PM. Mainit ang tanghali at hapon at ang ganitong init ay nagbibigay ng mas maraming energy para sa pagbuo ng ulap at thunderstorm, lalo na kung may moisture sa hangin. Pagdating naman sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 86% na naitala bandang 5 o'clock AM at ang minimum relative humidity ay 44% na naitala bandang 3 o'clock PM. Mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity at mas umiinit ang pakiramdam. Sa ganitong kombinasyon, normal na mas tumataas ang chance ng thunderstorm development sa hapon, lalo na sa mga lugar na may trough influence at sa mga lugar na mabilis mag-build up ang ulap dahil sa init at moisture. Ngayon, dumako tayo sa long range outlook na ipinapakita ng ibang mga weather model. Sa mga susunod na araw, may banta ng patuloy na paglakas ng low pressure na binabantayan sa timog silangan ng bansa. Sa projection na ito, inaasahan magiging bagyo ang sistemang iyon at kapag ito ay nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Doming. Mahalagang tandaan na ang ganitong long-range view ay tumutukoy sa posibleng development at sa pangkalahatang galaw, habang ang eksaktong lakas at eksaktong ruta ay pwedeng magbago habang papalapit ang mga araw. Base sa kasalukuyang forecast, hindi ito nakikitang maglalandfall o tatawid sa bansa dahil ang galaw nito ay kumikilos pahilaga. Ibig sabihin, ang mas nangingibabaw na senaryo ay dadaan ito sa Philippine Sea at aakyat imbes na tumama ng diretso sa kalupaan. Pero kahit ganito ang dominant na track, may mahalagang epekto pa rin ito sa bansa. Ang pagkilos ng bagyo pa itaas ang siya namang hihila sa habagat. Kapag nahila o na-enhance ang southwest monsoon, pwedeng dumami ang moisture at mas tumaas ang pagkakataon ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mas sensitibo sa habagat pattern. Sa ganitong setup, minsan hindi kinakailangan maglandfall ang bagyo para magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar dahil ang monsoon flow ang nagdadala ng malakas na moisture at tuloy-tuloy na ulap sa mga area na nasa ilalim ng habagat influence. Bukod pa rito, may isa pang sistemang inaasahang mabubuo kasunod lamang ni Bagyong Doming. Sa senaryo na ito, mas lalapit ito sa kalupaan at may mga possibility na nakikita ang pagdaan o pagtawid nito sa may northern Luzon. Kapag mas malapit ang track sa hilaga at kung mas maging organized ang sistema, inaasahang palalakasin din ito ang southwest monsoon na maaaring magdulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Sa ganitong long range picture, dalawang bagay ang sabay na binabantayan. Ang unang sistemang inaasahang magiging Doming na mas nakikitang aakyat pahilaga at hindi maglalandfall pero may potensyal na humila ng habagat, at ang kasunod na sistemang posibleng mas lumapit sa kalupaan at may senaryo ng pagdaan sa northern Luzon na maaari ring magpalakas ng habagat at magpataas ng rainfall risk sa ilang bahagi ng bansa. Pero dahil malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng mangyari sa detalye ng track at lakas, pwedeng mag-iba ang bilis ng paggalaw at pwedeng magbago ang intensity depende sa magiging kondisyon ng paligid tulad ng wind shear, dry air, at sea surface conditions na dadaanan. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.